Iris POV. Nagmamadali akong bumaba sa school service namin. Excited na akong pumasok sa loob ng bahay. Dumating na kasi galing hospital si Tita Madel. Ang best friend ni Mommy na mag-isang taon nang nakatira sa amin. Nanganak na siya at gusto ko nang makita ang baby girl niya. Mom, I'm home. Sigaw ko pagpasok ng bahay. Hinagis ko ang bag sa sofa. Lumabas naman galing kusina si Mommy habang may suot na apron. Dumating na pala ang baby boy ni Mommy. Nakangiting wika niya. Sumimangot naman ako. Mom, hindi na ako baby. Malaki na ako. I'm 12 years old for Pete's sake. Anong Pete's sake, Pete's sake? Kung ano-ano na ang lumalabas sa bibig mong bata ka. Basta baby boy pa rin kita kahit tumanda ka na. Ani Mommy. Napakamot na lang ako sa ulo. Hindi na lang ako sumagot pa, dahil magiging Armalite na naman ang bibig niya. Sige na umakyat ka na sa kwarto mo, at magbihis bago ka magmeryenda. Mom, gusto ko munang makita si Tita Madel, at yung baby niya. Sabi ko. Later na lang anak. Nagpapahinga pa ang Tita Madel mo, at natutulog pa si baby Nicole. Nicole po ang name ng baby niya. Tanong ko. Nikolai ang name ni baby pero Nicole for short. Ako na ang nagdesisyon. Sige na akyat ka na sa kwarto mo at magbihis. Pagka meryenda mo pupuntahan natin ang kwarto ni Tita Madel mo. Ani Mommy nang inuso pa ang kwarto sa may tabi ng hagdan na nakasarado. Na-excite naman ako na makita ang baby, kaya patakbo na akong umakyat ng hagdan. Wala kasi akong kapatid at nag-iisa lang na anak. Ayaw naman akong bigyan ng kapatid nila Mom at Dad, dahil hindi na raw kaya ni Mom. Nakakaburyong din kasing ako lang. Tapos lagi pa akong bani-baby ni Mommy. Nakakahiya na nga sa mga friends, at classmates ko eh. Mabuti na lang nandito na si Tita Madel at ang baby girl niya. May instant kapatid na ako. Mom, I'm finished na. Punta na tayo sa room ni Tita Madel. Sabi ko kay Mommy, pagkalapag ko sa lamesa ng baso ng juice na wala ng laman. Oo na, excited ka naman masyado. Gusto ko na kasing makita si baby Nicole. Basta mag-behave ka lang ha. Bawal mong kurut-kurutin si baby Nicole, dahil malambot pa ang balat niya. Paalala ni Mommy. I know Mom, hindi na po ako bata. Nakasimangot na sabi ko. Ipinihit ko ang doorknob, at dahan-daang binuksan ang pinto. Nagmulat ng mata si Tita Madel, at ngumiti sa akin nang makita ako. Ngumiti din ako sa kanya at binati siya. Ngunit ang mata ko ay napako sa maliit na nilalang na nasa bisig niya, na balot sa pink at puting tela, at tanging maliit na mukha lang ang nakikita. Pasensya na Mads kung naistorbo ka, ito kasing si Iris nangungulit. Gustong-gusto nang makita si baby Nicole. Mahinang boses na sabi ni Mommy. Wala iyon, heto nga at nakatulog na, iyak nang iyak kanina dahil gutom pala. Halika Iris, pwede mo siyang lapitan. Nakangiting sabi ni Tita Madel. Sabik naman akong lumapit sa kama niya, at maingat na sumampa. Manghang-mangha ako sa maliit na nilalang, na nasa bisig ni Tita Madel. Ang liit niya, bilugan ang mukha, at pinkish ang pisngi, mahahaba ang pilik mata, matangos ang maliit na ilong, at mamula-mula ang manipis na labi. Ang ganda-ganda niya Tita Madel. Sambit ko. Talaga? Nakangiting tanong niya. Opo, pwede ko ba siyang hawakan? Oo naman. O dahan-dahan lang anak ha. Baka manggigil ka bigla mong pisilin. Muli na namang paalala ni Mommy. Hindi Mom. I'll be gentle. Sabi ko at dinampi ang hintuturo sa pisngi ni baby Nicole. Ang lambot. Bahagya siyang gumalaw at kumibot-kibot ang maliit na labi. Natuwa naman ako, kaya muling kong sinundot-sundot ng marahan ang pisngi niya. Ngumiti siya at sumili ang maliit na dimples sa kanan niyang pisngi. Mom, ngumiti siya sa akin. May dimples pa siya. Tuwang-tuwang sabi ko. Naku anak, huwag mong kilitiin at baka magising. Saway sa akin ni Mommy. Mahinhin namang tumawa si Tita Madel. Hayaan mo na Lourdes, hindi naman nagising si baby Nicole. Mukhang natutuwa pa siya sa presensya ng Kuya Iris niya. Natuwa akong lalo sa sinabi ni Tita Madel. Really, Tita Madel? Ako ang kuya niya. Syempre naman. Ikaw ang magiging kuya niya. Protektahan mo siya paglaki niya. Sa sobrang tuwa ko, ay yumuko ako at magaang hinalikan sa pisngi si baby Nicole. Ang bango-bango din nito. Ang sarap panggigilan.
Narinig mo yon, baby Nicole. Simula ngayon ako na ang kuya mo. At promise ko sa'yo aalagaan kita at proprotektahan. Hindi kita paliligawan at pagbo-boyfriendnan. Sabi ko dito na tila naiintindihan niya ang sinasabi ko. Nako, mukhang magiging mahigpit na kuya tong si Iris. Ani Tita Madel. Ganyan nga anak. Protect what yours. Sabi naman ni Mommy. Ano ka ba? Ang bata pa ni Nikolai. Sus. Dun din ang ending nun. Hindi ko na inintindi ang usapan nila, dahil busy ako sa pag-amoy, at paglambing kay baby Nicole ko. My baby Nikolai. Nikolai POV. Nakipagsabayan ako sa mga kapwa ko batang estudyante, sa pagtakbo palabas ng gate ng school, nang makita ko na ang kotse ni Kuya Iris. Bumukas ito at lumabas siyang nakangiti, at kumaway sa akin. Kuya Iris. Masayang sigaw ko sa pangalan niya, at patalon na yamakap sa kanya. Sinalo naman niya ako, at niyakap din ng mahigpit sabay halik sa pisngi ko. How's my baby Nicole? Malambing niyang tanong sa akin. Hindi na ako baby kuya. Big girl na ako no. Nangungusong sabi ko, at kumalas na sa pagkakayakap sa kanya. At sino naman ang may sabi sa'yo na big girl ka na? Nakapamewang na tanong niya. Nakatingala lang ako sa kanya, kasi super tangkad talaga siya. Para siyang kapre sa puno ng akasya, na kinukwento ni Manang Lumeng. Si Mama, at saka big girl na talaga ako. May nanliligaw na nga sa akin eh. Pagmamalaki kong sabi sa kanya. Ano? At sino naman yang nanliligaw sa'yo? Ang bata-bata mo pa. Grade 5 ka pa lang Nicole, and I told you hindi ka pwedeng magpaligaw. Sino yang nanliligaw sa'yo? Yusig niya sa akin, at akmang babalik sa loob ng school. Niyakap ko ang malaki niyang braso. Wala na siya kuya, umuwi na. Nangingiting sabi ko. Matalim naman ang tingin niya sa akin. Nginitian ko lang siya ng pagkatamis-tamis, at nag-beautiful eyes pa. Pumikit siya at bumantong hininga. Lihim naman akong nagdiwang. Kahinaan talaga niya ang kakyutan ko. Bukas ako uli ang magsusando sa'yo, kaya siguraduhin mong hindi ko makikita yang nanliligaw sa'yo, kundi babalatan ko siya ng buhay. Pagbabante niya sa akin. Pero imbes na mag-alala ay nai-excite pa ako. Hindi dahil sa babalatan niya ng buhay ang manliligaw ko, kundi siya uli ang magsusando sa akin. Talaga kuya, ikaw uli ang magsusando sa akin. Wala ka rin work bukas. Tuwang-tuwa magkasunod na tanong ko. May work ako bukas, pero sa bahay lang. Yehey! Tuwang-tuwang sabi ko at muli siyang niyakap. Miss na miss ko na kasi siya eh. Sobrang busy niya kasi sa work niya. Madalang na lang siyang umuwi sa bahay. Natatawang ginulo naman niya ang buhok ko. O tara na mag-Jollibee na tayo. Mas lalo pa akong natuwa sa sinabi niya. Hindi talaga niya nakakalimutan ang paborito ko. Kaya love na love ko si Kuya Iris. Lagi niyang binibigay ang gusto ko. Pagdating namin sa paborito kong fast food chain, ay pinicturean pa ako ni Kuya Iris, nakatabi ang malaking bubuyog sa labas. Siyempre meron din kaming picture na dalawa. Maganang-magana akong kumagat ng hita ng fried chicken. Punong-puno na nga ang bibig ko eh, at namumutok ang pisngi ko. Natatawang naiiling naman si Kuya Iris, na eleganteng kumakain din ng fried chicken. Dahan-dahan lang mabulunan kanyan. Aniya. Hindi ko na lang siya pinansin, at tuloy-tuloy lang sa pagkain. May spaghetti pa akong naghihintay. Naramdaman ko na lang na pinunasan ni Kuya Iris ng tissue ang gilid ng bibig ko. Nikolai, lumingon ako nang may tumawag sa pangalan ko. Yung kaklase ko pala, at mukhang kasama niya ang mami niya na nasa pila, at dito rin sila kakain. Jepoy, tawag ko rin sa kanya, at kinaway pa ang halos buto na lang na hita ng manok. Lumapit siya sa akin na may malaking ngiti. Kumakain ka din dito, sabi niya. Oo, treat ni Kuya Iris ko. Ani ko sabay turo kay Kuya Iris na nakataas ang kilay na nakatingin kay Jepoy. Hello po kuya, bati ni Jepoy kay Kuya Iris. Tinanguan lang siya ni Kuya Iris. Gusto mo dito ka na lang kumain sa mesa namin, kasama ang mom mo? Ay ako sa kanya. Akmang sasagot siya nang unahan siya ni Kuya Iris. Masikip na dito sa mesa natin, hindi na sila kakasya. Hindi naman. Kumain ka na Nikolai para makauwi na tayo. Ikaw naman bata, bumalik ka na sa nanay mo. Napanguso na lang ako. Kapag binanggit na ni Kuya Iris ang buong pangalan ko,
ay ibig sabihin na iinis na siya, kaya hindi na lang ako sumagot. Si Jepoy naman ay mukhang natakot sa kanya, kaya bumalik na lang sa mommy niya na nasa pila, habang kumakaway sa akin. Kinawayan ko na lang din siya. Kumain ka na dyan, kung saan-saan ka pa nakatingin. Yun ba ang nanliligaw sa'yo? Hindi kuya, kaibigan ko lang yun si Jepoy. Umiiling na sagot ko. Kaibigan, sige na tapusin mo na yan para makauwi na tayo. Minadali ko na nga ang kain ko, dahil mukhang bad mood na siya. Siyempre humirit pa ako ng take-out, bago kami lumabas ng fast food chain. Grabe busog na busog ako. Pakiramdam ko puputok na ang tiyan ko. O ano busog na busog ka no? Natatawang sabi ni Kuya Aris, habang nasa biyahe kami. Panay kasi ang liyad ko, at himas ng tiyan. Ngumingiwi na nga ako kasi parang ang bigat-bigat ng tiyan ko. Pumalatak naman siya, mukhang kinabagan ka pa yata. Mas binilisan pa niya ang pagmamaneho, para makarating na kami ng bahay. Nandito kami ngayon sa sala, at nakadapa ako sa hita niya, habang tinatapik-tapik niya ang likod ko. Ayan kasi, ang lakas mong kumain. Natatawang sabi niya. Ang sakit talaga ng tiyan ko Kuya Aris. Reklamo ko. Utot mo lang yan mawawala din yan. Aniya na patuloy pa ring tinatapik-tapik ang likod ko. O anong nangyari dyan? Tanong ni Tita Lourdes, na umupo sa kaharap na sofa. Kinabagan mata ko Natatawang sabi ni Kuya Aris. Sumimangot ako, masakit pa rin ang tiyan ko. Ay sus, kawawa naman pala ang baby namin. Tita Ninang wala pa po si mama. Tanong ko sa kanya. Naku wala pa baby, pero tumawag siya kanina. May overtime daw siya, kaya medyo gagabihin. May kailangan ka ba? Nandito naman si Tita Ninang. Sabihin mo lang sa akin. Magiliw na sabi ni Tita Lourdes na ninang ko rin. Wala naman po Tita Ninang, may assignment lang po ako, na medyo mahirap. Nakangusong sabi ko, si mama kasi ang nagtuturo sa akin sa assignment ko, kapag nahihirapan ako. No problem baby, edi si Kuya Aris mo na lang ang magtuturo sa'yo. Aniya at commendat pa sakin. Ngumiti naman ako at nilingon si Kuya Aris. Gusto ko yun, siya magtuturo sa akin. Patulong ako Kuya Aris sa assignment ko please. Ani ko at nag-beautiful eyes pa ako. Napailing-iling na naman siya at ngumisi. Oo na, pero umutot ka muna. Sige maiwan ko muna kayong dalawa, para tingnan ang niluluto sa kusina. Palem ni Tita Lourdes at bumalik ng kusina. Maya-maya lang ay gumaan na ang tiyan ko, at parang may lumabas na hangin. Nautot na pala ako, hay ang sarap sa pakiramdam. Ang baho ng utot mo. Angal ni Kuya Aris at nagtakip pa ng ilong. Oo nga ang baho nga. Tumawa na lang ako, at umalis na sa pagkakadapa sa hita niya. Lukot na lukot ang mukha niya, at winasiwas ang kamay sa mukha. Tawa lang ako ng tawa. Hinablot naman niya ako sa kamay, at inupo sa sofa sabay kilati sa akin. Ang baho ng utot mo ha. Ani niya habang kinikiliti ako. Panay naman ang pasag ko habang namimilipit na kakatawa. Ayoko na Kuya Aris. Hindi na ako makahinga. Maluha-luha na ako kakatawa, habang siya ay walang tigil sa kakakiliti sa tiyan ko. Tinigilan lang niya ako ng maluhana ng kakatawa. Ngising-ngisi naman siya. Akala mo kaya mo ako ha? Aniya. Nang makabawi na ako sa paghinga, ay dinambahan ko naman siya sa likod, at pinulupot ang maliit kong braso sa leeg niya, at sinabunutan siya. Aray, abat palaban ka talagang kuting ka ha. Teka lang. Pilit naman niya akong inaabot sa likuran niya. Pero mas hinigpitan ko lang ang pulupat ng braso sa leeg niya, at hinigpitan din ang sabunot sa buhok niya, habang walang patid naman ang tawa ko. Pakiramdam ko nakaganti na ako sa pangingilati niya. Panay naman ang hiyaw niya ng aray, pero tumatawa naman. Madali lang yan, huwag kang malilito. Ani Kuya Aris habang tinuturuan ako sa assignment ko sa math. Katatapos lang namin kumain, at inistorbo ko na siya dito sa kwarto niya. Hindi naman ako matalino hindi rin naman mahina. Pero sa lahat ng subject sa math talaga ako mahina. Parang nahihilo kasi ako, kapag nakakakita ako ng number. Tapos hindi ko pa maintindihan ang mga explanation ng teacher. Sa additional lang ako magaling sa math. Pagdating sa subtraction nga na ako. Nalilito kasi ako sa mga borrow up, at sa mga adeng-adeng na yan. Ngayon nga parang nahihilo na ako
Kumamat ako sa ulo habang nakadapa sa malaking kama ni Kuya Aris, at nakatutok sa notebook ko. Kuha mo na, tanong niya. Hindi masyado. Nakangusong sabi ko. O sige, try mo muna dito sa scratch paper. Tinry ko nang i-solve ang mga numbers. Lahat ng daliri ko sinama ko na sa pagbibilang. Inabot yata ako ng ilang minuto bago natapos. Tapos na, sabi ko. Kinuha naman niya ang scratch paper at tiningnan. Nakuha mo na pala eh. Napangiti naman ako at bumangon. Talaga? Oo, o isulat muna sa notebook mo. Agad naman akong tumalima, at sinulat na sa notebook. Sinolve ko na rin ang iba. Tinandaan ko na lang ang mga tinuro niya sa akin. Bakit ganun? Mas naiintindihan ko pa ang turo ni Kuya Aris, kesa sa teacher ko. Habang nagsusulat ako, ay napapansin ko namang busy si Kuya Aris sa hawak niyang cellphone. Napapangiti siya at napapakagat-labi. Para siyang may sapi. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya, na agad naman niyang sinagot. Bumangon pa siya sa kama, at lumabas ng French door. Sinundan ko lang siya ng tingin. Ngayong gabi. Aniya sa kausap sa kabilang linya. Sure, free ako. Napasimangot ako. Mukhang gagala si Kuya Aris ngayong gabi. Di bale, magpapauwi na lang ako ng pasalubong. Alright, wait for me there. I miss you too, babe. Binaba niya ang cellphone, at nakangiting bumalik sa loob. Nilapitan niya ako nang makitang nakatingin ako sa kanya. Umupo siya sa tabi ko, at tiningnan ang ginagawa ko. Nakuha mo na pala ang mga tinuro ko eh. Galing naman ng baby ko. Kaya mo na, tanong pa niya. Tumango naman ako. Yak ang yak ako na kuya. Magaling kang magturo eh. Natawa naman siya. Good girl. Anyway, aalis muna ako. Saan ka pupunta? May imi-meet lang na friends. Aniya at tumayo. Binuksan niya ang closet niya, at kumuha ng damit. Hinubad niya ang suot at nagpalit. Basta pasalubong ko ha. Nakangusong ungot ko. Tumawa naman siya. Sa bar ako pupunta. Wala bang pagkain dun? Wala, puro alak lang. Iinom ka. Tumango naman siya. Ngumuso muli ako. Ayokong umiinan siya, kasi bumabaho siya. Basta pasalubong ko. Lumapit siya sa akin, at natatawang pinisil ang pisngi ko. Oo na. Pagkatapos niyang magpaalam, ay lumabas na siya ng kwarto. Iniwan niyang nakabukas ang pinto. Napanguso na lang ako, at tinapos ang assignment. Nang matapos ako ay lumabas na ako ng kwarto niya, at sinarado ang pinto. Bumaba ako ng hagdan at tinungo ang kwarto namin ni Mama. Mama, tawag ko sa kanya nang maabyutan ko siya sa kwarto na nagbibihis. Dumating na pala siya. Nilapag ko ang notebook at libro sa kama. Lumapit ako sa kanya, at yamakap ng mahigpit. Hinalikan naman niya ang ulo ko. Masyado naman akong namimiss ng baby ko. Natatawang sabi niya. Nangungusong tumangala ako sa kanya. Sobrang busy mo kasi sa work mama eh. Ngumiti naman siya at hinaplos ang buhok ko. Sorry anak kung wala na masyadong time si mama sayo. Need kasi ni mama mag-work ng mabuti, para makapag-aral ka at mabili ko ang gusto mo. Paunawa niya sa akin. Nauunawaan ko naman yun. Wala na kasi akong papa. Ang sabi ni mama namatay daw si papa nung nasa tiyan pa niya ako. Pero hindi naman ako masyadong sad, dahil may tito ninong Carlo naman ako na parang papa ko na rin. Tapos parang dalawa pa ang mama ko, kasi may tita ninang din ako na nag-aalaga sa akin kapag nasa work si mama. May Kuya Aris pa ako na binibili ang lahat ng gusto ko. Okay lang po mama, basta aalagaan mo rin ang sarili mo, at huwag kang magkakasakit. Nakangiting sabi ko. Oh, ang sweet naman ng baby ni mama. Pakis nga. Umupo siya sa kama, habang yakap-yakap ako at pinupug ako ng halik sa mukha. Tawa naman ako ng tawa. Mama di ba sabi mo di na ako baby? Sabi mo big girl na ako. Natatawang sabi ko. Big girl ka na nga, pero forever baby pa rin kita, ang bango-bango naman ng baby girl ko. Niyakap ko na lang si mama, habang inaamoy-amoy niya ako. Namiss ko rin siya eh. Namiss ko rin ang amoy niya. Ang bango din ni mama. Good morning. Napalingon kaming lahat sa pinto ng komedor, nang pumasok ang bagong gising na si Kuya Aris. Kami lang ni Tita Lourdes at Tito Carlo ang nasa hapag-kainan. Si Mama ay maagang umalis, dahil maaga ang pasok niya. Umupo ka na iho, sabi ni Tito Carlo.
Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa ulo, sabay gulo ng buhok ko bago umupo sa tabi ko. Nalukot naman ang mukha ko, dahil naamoy ko ang amoy alak sa kanya. Ayoko talaga ng amoy ng alak. Ang sakit sa ilong. Ang baho mo Kuya Aris. Amoy alak ka. Tinaas ko ang kwelyo ng damit sa ilong. Inamoy-amoy naman niya ang sarili. Bamantong hininga naman si Tita Lourdes, habang natatawa si Tito Carlo. Grabe ka naman baby, nag-shower naman ako kagabi. Aniya. Naaamoy ko pa rin eh. Saan ka naman ba nagpunta kagabi? Tanong ni Tita Lourdes sa kanya. Sa bar lang nagkayayaan ang barkada. Sabi niya at sumandok na ng sinangag at bacon. Kasama niyo na naman si Alice. Sinasabi ko sa'yo Aristotle layo-layuan mo ang babaeng yan. Ayoko sa kanya. Ani Tita Lourdes na salubong ang kilay. Mukhang masisermonan na naman si Kuya Aris. Hinayaan ko na lang sila, at tinuloy ang pagkain. Baka malate pa ako. Mi naman, wala naman kami ni Alice. Kaibigan ko lang siya. Sagot ni Kuya Aris na may ngisi sa labi. Napailing-iling na lang si Tita Lourdes. Siguraduhin mo lang na kaibigan mo lang yan ha. Dahil hindi kayo bagay, masyado siyang maarte hindi naman kagandahan. Mas maganda pa si Nicole sa kanya, kahit bata pa lang, lalo na kapag lumaki na siya. Pagbibida pa ni Tita Lourdes sa akin. Ngumiti pa siya ng matamis sa akin. Nagpa-cute naman ako sa kanya na ikinatawa niya. Talaga, maganda ako. Of course naman si Baby Nicole ko ang pinakamaganda kahit ubod ng takaw. Ani Kuya Aris at pagihil na kinurot ang pisngi ko. Oh, daing ko sabay nguso. Tumawa lang siya. Love, hayaan mo na. Binata ang anak mo. Singit naman ni Tito Carlo. Isa ka pa. Manang-mana kasi sayo yang anak mo. Siya naman ang binalingan ni Tita Lourdes. Hindi na lang sumagot ulit si Tito Carlo, at nagngisihan na lang sila ni Kuya Aris. Nang bigla akong may maalala. Kuya Aris yung pasalubong ko pala. Ngumiwi naman siya sabay kamot sa ulo, habang ngumunguya. Sorry baby nakalimutan ko. Nalasing ako kagabi eh. Lalong hamaba ang nguso ko. Sabi na hayaan mo mag-Jollibee ulit tayo mamaya paglabas mo ng school. Sabi mo yan nawala na ang tampo ko sa sinabi niya. Pagkatapos naming kumain, ay si Kuya Aris na ang naghatid sa akin sa school. Katakot-takot na bilin pa niya, na wag daw akong magpapaligaw. Tinanguan ko na lang siya, dahil marami na naman siyang sasabihin malilate na ako. Patakbo akong pumunta sa classroom ko. Kumpleto na lahat ng mga classmates ko. Binati ko ang seatmate ko na kaibigan ko rin. Kinaweyan naman ako ni Jepoy. Maya-maya ay lumapit sa akin si Michael. Ang manliligaw ko. Bagong gupit siya at nakataas ang buhok niya. May hawak-hawak siyang kilalang brand na tsokolate. Hi Nicole. Malaki ang ngiting bati niya sa akin, sabay abot sa akin ng tsokolate. Ay, tukso ng mga kaklase ko. Ang katabi ko naman na si Carmen, ay parang hitong inasinon. Hindi ko na lang sila pinansin, at tinitigan ang inaabot niyang tsokolate. Para sa'yo, umuwi kasi si Daddy kagabi, at marami siyang pasalubong na chocolate, kaya tinago ko itong isang malaking tsokolate para sa'yo. Nakangiting sabi niya. Ang sweet naman. Tanggapin mo na. Buyo ng isa kong baklitang kaklase. Sagutin mo na kasi si Michael. Bulong ni Carmen sa akin. Napangiwi naman ako. Hindi pwede. Dahil bukod sa ang bata-bata ko pa, magagalit si Kuya Aris. Kabilin-bilinan nga niya, na wag akong magpaligaw Umiling-iling ako at tinanggihan ang tsokolate niya. Kahit masarap yun, ay marami namang ganun sa ref sa bahay. Ayoko Michael, sayo na lang yan. Sabi ko, nag-anggulan na naman ang mga kaklase ko. Pero para sayo talaga ta. Kaya tanggapin mo na. Pamimilit pa niya. Napanguso naman ako. Nagdadalawang isip tuloy ako, kung tatanggapin ko o hindi. Baka kapag tinanggap ko umasa siya na sasagutin ko siya. Ganon yung napapanood ko sa TV Ayoko, baka mamaya umasa ka pang sasagutin kita. Nawala ang ngiti niya. Hindi mo ba ako gusto? Malungkot na sabi niya. Gusto, pero bilang kaklase, at kaibigan lang. At saka mga bata pa tayo hindi tayo dapat nagliligawan. Pangmatanda lang yan. At saka strict ang Kuya Aris ko. Magagalit sa akin yun. Kumamat naman siya ng ulo.
Sige na nga, hindi na kita pipilitin. Pero promise ko sa'yo kapag malaki na tayo, liligawan kita hanggang maging tayo. Sabi niya at nilapag ang tsokolate sa desk ko. Sa'yo na yan. Para hindi mo ako makalimutan kapag natikman mo yan. Aniya sabay kindat sa akin. Tumalikod na siya at bumalik sa desk niya. Tatayo sana ako para ibalik sa kanya ang tsokolate, nang pumasok si ma'am. Good morning class. Masayang bati ni ma'am sa amin. Sabay-sabay namang tumayo ang mga kaklase ko, at sabay naming binati siya. Mabilis ko namang nilagay ang tsokolate sa bag ko, dahil baka makita pa ni ma'am pag-alitan pa ako. Hanggang sa matapos ang klase buong araw, ay hindi ko na naibalik ang tsokolate kay Michael. Nikolay, nandyan na ang Kuya Aris mo. Sabi ni Carmen sa akin, habang nasa tambayan kami sa ilalim ng puno ng akasya, kung saan may kahoy na lamesa at upuan. Nilingon ko naman ang labas ng gate. Nandun na nga si Kuya Aris at kumakaway pa sa akin. Dali-dali ko namang sinukbit ang bag ko. Mauna na ako, Carmen. Kita na lang tayo sa Lunes. Paalam ko sa kaklase ko, at kumaway pa saka tumakbo palabas ng gate. Kuya Aris. Bati ko sa kanya. Sabay yakap sa bewang niya. Ginulo naman niya ang buhok ko at hinalikan ako sa ulo. Kinuha niya ang bag ko sa likod. Kamusta naman ang school? Naka-perfect ka ba sa assignment? Nakangiting tanong niya. Tumango naman ako. Syempre magaling kang magturo eh. Sus, binola pa ako ng baby ko. O sige, napunta na tayo sa fast food chain, na may malaking bubuyog. Yehey, masayang sabi ko. Pangalawang araw ko na ngayon sa naturang fast food chain. Sana talaga si Kuya Aris na lang lagi ang susando sa akin, para araw-araw may libreng pagkain. Nagtaka naman ako nang buksan niya ang pinto sa backseat ng kotse niya. Ang alam ko sa unahan ako umuupo eh. Pero nilagay na niya ang bag ko sa backseat, kaya sumunod na rin ako. Sa backseat na ako umupo. Napansin ko naman na may babaeng nakaupo sa passenger seat. Lumingon siya sa akin at ngumiti. Maganda siya at maputi. Hi, you must be Iris' baby sister. Sabi niya sa akin. Tumango na lang ako. Sino ta? Sumakay naman si Kuya Aris sa driver's seat, at binuhay ang makina. Ang tahimik naman ng baby sister mo, babe. Pero in fairness, ang cute niya, hindi mo nga lang kamukha. Sigurado ka bang kapatid mo ta? Anang babae at inabot pa ang pisngi ko at pinisil-pisil. Tumawa naman si Kuya Aris. Not biologically. Anak siya ng best friend ni mommy, at sa bahay na lumaki kaya tinuring ko na ring kapatid, since wala naman akong kapatid. Paliwanag ni Kuya Aris. Nag-iba naman ang ngiti ng babae, parang ngiwi na at nakataas ang kilay, na tiningnan ako sabay bitaw sa pisngi ko. Minusuan ko na lang siya. Ang cute-cute niya no. Love na love ko yan. Ani Kuya Aris at inabot pa ang pisngi ko sabay pisil. Aye, sabi ko nga kanina ang cute niya. Sagot naman ng babae. Pero parang labas sa ilong.